Muli po, Coach Oli, nagbabalik at eto po pag-uusapan natin, Lacson, may bagong pangako. Ayan. Ang tanong, matutupad kaya itong bagong pangako ni Lacson? Pero ako tingnan nyo to. Alam ko magugustuhan nyo tong pangako ni Lacson. Sana lang, magpakalalaki ito si Lacson. Natuparin niya. Kung hindi, makikita natin medyo talagang bakla ito. Tingnan po natin, titingnan natin, papag-usapan po natin. At ito po, ang iba pa nating magiging topic, ito pala ang dahilan kaya hindi sumasagot si Pinky Lacson kay Marcoleta. Naalala nyo, may mga banat sa plenaryo si Marcoleta, pero hindi sumasagot si Lacson. Ngayon, sumagot na. Iyaan po ang mga pag-uusapan natin. Naku, napakaganda ng bakbakan ni Marcoleta at ni Lacson. Pero ito pala ang dahilan kaya hindi siya sumasagot kay Marcoleta. Ayan po. Pangatlo, NBI kasabwat sa tinatawag na investigasyon silip. Medyo kakaiba tong NBI Investigasyon silip. Ano yan? Ayan, pag-usapan natin. Pangapat, tigil pasada na. Ang taas ng langis di ba? So, syempre, ako nga, hindi na umalis ng bahay. Panglima, Pinky, mangiyak-ngiyak. Napanood nyo ba? Nako, kulang na lang. Umiyak talaga. Ngumawa si Pinky. Alam nyo kung saan party doon? Papag-usapan po natin. Ako po yung nagpapaalala. Huwag nyo pong kakalimutan. I-like po itong video na ito. At sana doon sa mga hindi pa po natin subscriber, mag-subscribe po kayo. Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito po, simulan po natin dito Merong pangako itong si Lacson at alam natin ito'y ikakabuti ng taong bayan. Kaya pag ito, nangyari to, naku, makalakson na ako. Hindi ako kain suka Pero kasi, kung matutuloy, maganda to. Pag-usapan po natin. Binulungan ako ni Senator Lacson. Ano? Yes daw. Kailan po kaya, Mr. President, mag-uumpisa? Ay, hindi ko na po alam yun. Kasi po, kung yes, bitin na naman po, Mr. President. Ayoko pong mabitin ng taong bayan, Mr. Ayoko mabitin ng tao. Siyempre, ayoko yung nabibitin ako. Kayo ba? Meron bang may gusto sa inyong mabitin? Lalo na yung mga kalalakihan, ayaw nabibitin yan. Di ba? Hindi sa pagkain, di ba? Bitin na ang taong bayan. Saan? Kasi nangako ito si Pinky Lacson, iimbestigahan na yung 18 Marines. 18 ex-Marines. Ang tanong, kailan? Yun ang tanong ni Marcoleta, kailan? President. Kaya gusto ko pong malaman, kailan, anong oras, tuloy-tuloy po ba para sa ganun? Ay mapayapa naman ang kalooban ng ating mga kababayan. Mr. President, may I respond? Yes, Senator Lacson. Isa lang po ang pakiusap ko, baka pwedeng pirmahan niyo muna yung partial committee report. Ayun. Kasi, di ba, meron na silang investigasyon patungkol sa ghost projects. Walang gustong pumirma. Okay? Sweetik din to si Lacson di ba? Iimbitahan niya, itutuloy yung Blue Ribbon investigation patungkol sa ghost projects. Madadamay itong mga Marines, pero pirmahan muna. Ang problema, pag pinirmahan niya, it is as if tapos na yung investigasyon. Di ba? Sweetik din. Ano man tawag magandang word bukod sa sweetik? Mandarambo? Hindi tuso. Ayan, tuso din di ba? Seryoso po ba kayo? I'm serious, Mr. President. Di ba? Kaya ang tanong, seryoso ka ba? Parang tanga lang. So we can get over it, no? Because that is a partial. Move forward. Yes, Partial, and then you can move forward to the next one. That is correct, Mr. President. Paano? Tingnan nyo siya,
obserbahan niyo po si Tito Soto, pambihira. Ina-assistan niya na, ah, si Lacson. Okay. Parang, kumbaga sa boyfriend, ipinagluluto si Lacson, kakainin na lang. Oh, eto Pinky Lacson, kainin mo ko. Ay, kainin mo ang pinagluto ko sa'yo, gano'n. Oh, isubo mo yung niluto ko para sa'yo, Lacson, parang gano'n. Hmm. Ano ko po Yes, but pipirmahan again, para sa report, Mr. President. Ang gusto ko makumpleto muna, kaya nga po ako'y nakikiusap, puntahan po natin ang mga potential areas of evidence. Kung payag naman po kayo, umuuna kayo, tinatanong ko lang ngayon, meron na po ba tayong schedule? Sana mo po, kahit weekly lang, Mr. President. Yan, kita nyo? So, umuo na eh. May pangako na eh. Ibinulong na kay Subiri. Ang problema, may kondisyon. Pipirma. Gusto nang tapusin. Yung dating usap. Wala. Wag po tayo magpakaligoy-ligoy. Gustong tapusin ni Lacson. Wag na tayong, alam mo, mahahati tayo dito eh. Marami pong nagsasabi, tinalo ni Lacson sa debate si Marcoleta. Marami namang nagsasabi na si Marcoleta talagang dinurog si Lacson. No, maraming ganoon eh. Depende kung nasaan side ka. Meron siyempre na kahit kitang-kita ako sa aking tingin lang talagang durog na durog si Lacson dito. Pero siyempre hindi aaminin 'yan nung makabongbong Marcos. Dahil siyempre may panig sila dito. Alam nila na pinoprotektahan ni Lacson si Bongbong Marcos. Kaya nga doon pa lang alam na natin eh. Anong side meron itong si Lacson tsaka si Tito Soto. 'Di ba? Doon pa lang kitang-kita na po natin. Pero eto, bukod doon sa usaping sino ang nanalo sa debate na 'yan, si Lacson o si Marcoleta, dapat ang usapin, may nangyari ba doon sa investigasyon? Anong sabi ni Bongbong Marcos? Maraming makukulong. Lintik na yung mga pinupuntahan ng ebidensya ngayon laya. Sino lang ang nakulong? Si Bong Revilla na wala namang kinalaman sa flood control projects. Wala namang kinalaman sa ghost projects. Ginawang sacrificial lamb si Bong Revilla. Hindi yan ang gusto ng taong bayang makulong. Sa madaling salita, meron na bang malinis o tagumpay na solusyon na nangyari? Wala eh. Tapos gusto nyong pirmahan para tapos na yung investigasyon na yon. Move forward tayo, bagong investigasyon. Ano kayo, hilo? Walang pinatunguhan. Tapusin na po natin ito. I believe that the Committee on Rules should tackle that particular question because today I found out that those members, those so-called ex-military soldiers that you're mentioning and the people behind it, some members of Congress filed a case of cyber libel on them. Kita nyo na ha. Okay. Sinong nakapanood ng vlog ko kagabi o kahapon? Diniscuss ko yan. Di ba nagdemanda si De Lima? Alam naman natin yung demanda ni De Lima, hilaw na hilaw. At matagal pa, wala namang nasusolusyonan na mabilisan sa libel, it will take years. Pero anong sinabi ko sa inyo? Itong demanda ni De Lima ay para lang mahinto ang investigasyon dito sa Senado. Kasi pag nakademanda na, sasabihin, hindi na namin pwedeng pag-usapan. Kasi sub judice. Bawal po yun sa korte. So, hindi na pwedeng imbestigahan. Yan yung sinasabi ni Tito Soto. Kita nyo na. Nakikita nyo yung direksyon nila. Kaya agad-agad nagdemanda tong mga animal na ito.
Kaya ako walang karespe-respeto diyan kila De Lima. Oo, karapatan niya pero alam naman natin saan ang patunguhan eh. 'Di ba doon sa vlog kong 'yon, sinabi ko mag-partner si Lacson tsaka si De Lima. Lumalabas dito sa boyfriend ni Lacson na si Tito Soto. Tama yung mga pinagsasabi ko kahapon. Tama yung sinabi ko na mag-partner si Lacson at saka si De Lima. Tama rin yung sinabi ko, gagamitin nila yan para hindi na maimbestigahan. Pero tingnan nyo, sinong sumaklolo? Kasi nangako na to si ano, 'di ba? Nangako na si Lacson. Oh. Pero ang tanong na lang kailan? Anong oras? Bigla namang bumabawi to si Tito Soto, pambihira. Ginagawa niyong circus yang Senado. Ginagawa niyong comedy bar yan. Ano ba yan, Tito Soto? Halatang halata kayo. And therefore, I think the Committee on Rules should check first whether we can call a hearing on that particular issue kung ganong merong kaso at meron ongoing case. So anong style niya? May tatanungin pa. So patatagalin. 'Di ba? Yan naman ang style nila eh, delaying tactic. Yan naman ang style nila eh. Wag maimbestigahan. So I suggest that your question and the privilege speech and the ensuing debates thereafter be referred to the Committee on Rules. I would like to entertain a motion to that effect, Mr. Majority Leader. I don't think we can answer the question of Senator Marcoleta now because of that particular... Kasi ano ba, hindi nila doon nila masagot yung tanong ni Marcoleta. Kasi ang tanong lang ni Marcoleta, kailan? Anong oras? Bakit? Kasi alam niya to si Pinky Lacson, bakla. Nangangako yan ng nangakako na ipapatawag. Hindi naman natutupad. Mamaya bibigyan ko kayo ng halimbawa. Di ba? So, dapat dikdikin na ni Marcoleta. Ngayon pa lang. Kasi mawawala na naman yan. Si Pinky Lacson, bukod sa pagkabakla, etong si Pinky Lacson, mana kay Bongbong Marcos. Ano? Puro lang pangako. Mag-amo nga yung dalawa. Wala namang natutupad. Issue. Yes, Mr. President. Dahil po ba, Mr. President, merong nagsampa ng demanda doon sa mga taong inakala nating makakatulong sa atin? Magiging sagwil na yon para hindi natin sila tawagin. So, ibig sabihin pwede palang i-demanda na lang at ang gustong magkukusa na pumunta rito. Tapos na tayo. I cannot answer your question. That's the reason I'm saying that we should ask the Committee on Rules to rule on that. You can be right, you can be wrong. But I do not want to answer you and tell you that you are right and that we can do that. Hindi kasi, bakit I don't wanna answer you. Hindi naman ikaw ang tinatanong si Pinky Lacson. 'Di ba? Ganyan kayo pag nasusukol lang isa't isa sa inyo eh. Nung nasusukol yung testigo ni Pinky Lacson, sinong sumasagot? Si Pinky Lacson. O di sana hayaan mo lang munang sumagot si Pinky Lacson. Ikaw sumasagot eh. Yeah. Hindi kasi, alam mo, malaki problema natin sa ganitong Halimbawa, meron talagang kaso. At dapat ipatawag sa Senado. Magdidemanda na lang. Yan ang punto ni Marcoleta. Magdidemanda ka na lang. Hindi ka na pwede ipatawag. Better that we have the Committee on Rules decide. You are a member of the Rules Committee. Why don't you take it up? That is the best thing to do. Kaya lang tatagal. Di ba? For the meantime, ginigisa na ng NBI itong Marines. For the meantime, nauubos na ang kaban ng bayang kakanakaw dito sa ghost projects. Postpone kayo. Pag may ipapatawag na, meron namang lalabas. Yung notaryo. Tapos, pagkatapos na okay na yung notaryo, meron na naman kayong ilalabas. Kung ano-ano na naman. Tapos, hindi matuloy. Hanggang sa, ang tagal na niyang ghost projects na yan. Hanggang kailan wala namang hindi nyo nga mapatawag yung magpinsan. Dapat nga hindi ba kayo nagtataka? Bakit hindi ipatawag si Romualdez?
Mamaya pag-uusapan natin 'yan. Pero diyan pa lang nakikita na natin, eh, 'di ba? Inililigaw nila, idine-delay nila hanggang sa yung pangako wala na nangyayari. Hindi na napatawag si Romualdez, yan ay malaking halimbawa na hindi po puwedeng pagpabukas parati ang, Tito Soto. And not belabor the issue. Majority Leader. Mr. President, I am not belaboring the issue kasi po sumagot na si Senator Lacson. Oo nga, May oo. pagpayag na po. So wala na pong problema doon. Ang pinag-uusapan na lang para malinawan, schedule na lang po hinihingi ko. Yes. He has not given the schedule yet. And he might even think of checking with the Rules Committee first on whether we can do that right away or not. Sinagot ng boyfriend yung pagkakamali ni Lacson. 'Di ba? Oh, kasi mali 'yun eh. Lumalabas mali. Hmm, yung pagpangako ni Lacson. Oh. Kasi nga umuuna, schedule na lang pinag-uusapan eh. Sinasabi ni Tito, hindi, posible pa nga niyang baguhin 'yan. Nakita niyo yung karakas nitong dalawang mag-boyfriend? Buwisit eh, no? Next po. Ito po yung sinasabi natin kanina na sasabihin nyo, papatawag, hindi naman napapatawag. Puro lang announcement eh. 'Di ba, gawain din ni Boying yan, Mr. Announcement. Announce na announce, hindi naman nangyayari. Ganyan din to si Lacson. So, announce niya, papatawag niya yung Marines, hindi naman nangyari. Ito, halimbawa, kaya naiintindihan natin kung bakit pinipiga ni Marcoleta na, sige, pumayag ka na eh, na ipatawag yung Marines. Bigyan mo kailan ba, anong oras, anong araw. Bigyan na natin ng schedule. 'Di ba? Tingnan natin 'to. Na talagang get to the bottom of this issue. Pero bigla po nawala eh. Ano po magagawa ko? Bigla daw nawala yung ipapatawag. Ano magagawa niya? Mr. President, wala nga pong nakasulat doon sa transcript tungkol nga po doon sa binanggit niya sa plenary na pangalang Adrian Bersamin. Paano nga pong mababanggit doon, Mr. President? Hindi nga niya pinatawag eh. Ayun, 'di ba? Wala sa transcript sinasabi. Paano mapupunta hindi mo pinatawag? Dapat pinatawag yung Bersamin na 'yan. Sangkot 'yan eh. Kaya nga inalis pa nga 'yan eh. Samantalang dapat niyang ipatawag, siya mismo ang nag-highlight. Isip-isipin po ninyo, nagawa po ni Senator Lacson na isama sa plenary debates ng ating 2026 budget. Ganun ka-importante ang bahagi na yon, Mr. President. Hindi ba dapat? Ipinahayag mo yun eh. Malaking bagay yun. Ibinulgar mo pa nga eh. There are 2 public officials I will reveal this morning. Ganun lang. Ba't hindi mo pinatawag? Kung pinatawag mo yun, malinaw na malinaw, nalagay sana sa transcript. Ayun. 'Di ba? Pinagmalaki mo. Naalala nyo yung ano na yan? Merong lalabas na 2. Malaking partisipasyon dito sa Ghost Projects. Hindi naman pinatawag. Sinama pa niya doon sa kanilang diskusyon patungkol sa 2026 budget. Ibig sabihin, ganun ka-importante. Pero hindi niya pinatawag. Nakikita nyo kung paano nililigaw yung taong bayan. Bakit kasi nila binabanggit sa media? Dahil sa media, kunwari, ginagawa nila yung trabaho nila. Kunwari, wala silang pinagtatakpan. Ilalayo nila kay Bongbong Marcos. Ilalayo nila kay Tambaluslos yung usapin. Ibibintang kung kani-kanino. Pero hindi ipapatawag. Bakit? Kasi magigisa. Pag pinatawag mo dyan, maituturo si Bongbong Marcos at si Tambaluslos. Maituturo yung magpinsan. Iyan ang iniiwas nila. So, ibibintang nila sa iba, tapos tago na kayo. Aalisin kayo sa posisyon ninyo, aalisin kayo bilang sekretary,
pero hindi na namin kayo patatawag. Umalis na kayo ng bansa kung gusto ninyo. Gano'n ang style. Ganyan ang ginawa nila kay Saldico, eh. Ayaw nga pauwiin, eh, 'di ba? Sinabihan, "Diyan ka na lang." Kaya pala diyaan, ididiin sa kanya. Pero hindi ka pa uuwiin kasi maku-question ka rito. At 'pag napiga ang itlog mo, napiga ka, lalabas ang totoo. Sinong totoo? Yung amo ni Lacson. Na sino? Yung magpinsan. Ganun lang naman ang ibig sabihin eh. Sa mga tweet, iniwasan po, Mr. President, para hindi malagay sa transcript. Pagkatapos ikakatwiran po ninyo, kung nasa transcript, di sana, pinatawag ko. Baliktad po ang ginawa ninyo, Mr. President. Katulad din po sa 30, Nara Street sa South Ports. Ilan po yung binanggit ng mga tao doon? Hindi ko po sinasabing totoo yun, pero for purposes of the inquiry and investigation, kung talagang ganun, kalawak ang inyong pananaw. Dahil pati nga po yung pagpunta ni Gutesa, pati CCTV po pinakita ninyo. And dami po sana ang pagkakataon na nakita sana lahat ng mga binanggit ni Saldico na mga ginamit na sasakyan. Makikita doon sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Di ba? Okay. Putulin natin dyan. Si Lacson, matindi mag-imbestiga. Yung CCTV nga ni Gutesa, sinong nag-imbestiga nun? Si Lacson o opisina niya? O may nagbigay sa kanya? In short, nag-iimbestiga sila. Bakit si Gutesa naimbestigahan? Yung mga dapat ipatawag, ayaw ipatawag. Iniimbestigahan nga. Itong 18 Marines, pinaiimbestigahan to. Mamaya papakita ko sa inyo. Involved pati NBI. Di umano. Pero hindi mo naman pinapatawag. Ayaw nyo namang ipatawag. Bakit? Lalabas ang totoo. Tawagin natin yung kung sino man yung security agency doon. Tingnan mo, ang daming dapat ipatawag. Sinong pinatawag ni Lacson? O yung dalawang kasambahay, di umano. Para anong sinabi? Hindi bahay yun ni Romualdez. Nakita nyo? Yung hindi dapat ipatawag, pinatawag. Yung dapat patawag, ayaw ipatawag. At yung ipinatawag nila, kinampihan pa si Romualdez. Kung saan yung bahay sa Borbs na yon na binabanggit ni Gutesa at ngayon ay binabanggit din ng mga 18 Marines, hindi raw bahay ni Tambaluslos. Kita nyo na? Yung kulay nito, labas na labas. Pansinin nyo siya dito ha. Pansinin nyo po si Lacson dito. Mangyak-ngiyak na po. Bakit? Totoo kasi. Nasuplak siya ni Marcoleta dito. Nailathala ni Marcoleta yung itinatago-tago nila. Masakit po yun. Tingnan nyo si Lacson. Halos mangyak-ngiyak. Pero hindi po ninyo ginawa eh. Pero sasabihin po natin, you wanted to emphasize one point. Kung nasaan ang ebidensya, ay talagang pupuntahan natin. Kayo po ang inconsistent eh. Pagkatapos ako sasabihin ninyong inconsistent. Ang dami po eh. Nakiusap ako na, sabi nga natin, ang dami pong tumuturo sa pangalan ni Martin Romualdez. Inimbita po ninyo, hindi dumating. Nakiusap ako, naimbitahan uli. Ang sabi po ninyo sa pamagitan ng inyong interview, ay kung pupunta siya rito, welcome. Kung hindi siya pupunta, wala tayong magagawa because of inter-parliamentary courtesy. Mr. President, hindi po karaniwang pagnanakaw ang nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi po ba ninyo naiisip, mismong kabang bayan ang tumagilid? Teka muna. Ang laki po ng pagnanakaw ngayon. Hindi po ito simpleng korupsyon ng isang congressman. Di ba? Kung ito isang korupsyon, halimbawa, korupsyon lang to ng isang maliit na isolated case na pagnanakaw na korupsyon. Yung sinasabi ni Lacson na interparliamentary courtesy, pwede mong iano doon. Di ba? Kasi pwede namang masolusyonan yan, iisang ano lang yan eh. Isolated case lang naman yung corruption na yun. Pero itong corruption ngayon, ito ang pinakamalaking corruption sa history ng Pilipinas. More than sa corruption nung tatay niya 20 years na nakaupo. Ganito katindi to, 3 years in the making.
Record-breaking na po ang korupsyon sa Pilipinas. Tapos, ang sasabihin ni Lacson, congressman yun. Interparliamentary courtesy. Ganun lang. Dapat yan managot sa taong bayan. Hindi na nga naman pag-uusapan diyan kung may kasalanan o huhusgahan si Tambaluslos o hindi eh. Iimbestigahan lang. Papupuntahin lang sa Senado. Ganun po kalaki yung usapin na yan para gamitan mo ng ganyang excuses, Lacson. Pambihira, oh. Tapos magtatago kayo sa prinsipyo o doktrina ng interparliamentary courtesy? Kung ako po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, Mr. President, hindi ko po igagalang interparliamentary immunity sapagkat ang pinag-uusapan dito interes ng mamamayan. Huwag po tayong magtago kung saan-saan. Sinabi po ninyo, Mr. President. Oh, di ba? Eksakto. Kahit ako, hindi ko itatago yan parliamentary na yan. Ginahasa ang kaban ng bayan. Ito, kaya nga ang term dyan talagang binaboy eh. Senator Lacson, yung Apostille Convention. Hindi ba pinahayag po ninyo sa isang pag-i-interview ninyo na kung si Saldi ko lamang ay makakuha ng isang subscribe statement, kahit sa Zoom lang, ipatatawag namin siya? Bakit hindi po ganun ang ginawa ninyo? Pwede naman siyang mag-Zoom pagkatapos na magkaroon ng Apostille sworn statement. Bakit hindi po ninyo ginawa? Meron naman pong Zoom eh. Natatakot yung tao. Nanganganib ang kanyang buhay. At palagay ko naman, nanganganib nga talaga. Iniintay pa po ninyo na humarap sa inyo? Pwede naman ang Zoom eh. Kung talagang gusto nyong tuntunin ang lahat ng mga ebidensya na dapat nating puntahan. Ayaw nga. Ayaw nga. Ayaw tuntunin yung ebidensya. Sinabi nila, pwede naman siyang mag-oath sa Zoom. Hindi naman pinayagan. Hindi naman pinag-Zoom. Di ba? Ganito tayo ginagago nitong si Lacson. Ganyan tayo ginagago na mag-boyfriend na yan si Tito Soto tsaka si Lacson. Tapos kung ano-ano sinasabi nyo. Sa atin naman patas lang eh. I really don't care kung DDS ka, pula ka, dilaw ka. Imbestigahan natin tong nakawan ngayon. Makakonsensya kayong mga kain suka kayo. Kayong mga dilaw eh. Isa pa kayo. Idediretsohan ko kayong mga dilawan, kayong pinklawan. Dapat kahit anong kulay niya, nakaw is nakaw. Kasi Dilima, inaabutan ng envelope, kinakampihan nyo pa. Ito po yung pinupunto ng aking privilege speech kahapon. Hindi ko nga po alam na kapag ako po ang magdi-deliver ng privilege speech, Mr. President, palagi po kayong nawawala. Kasi nga, nasa bandang huli na po ako eh. Pero kung talagang gusto nyo lamang, alam nyo naman, nasa agenda po natin kung sino po ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech eh. Ayaw ko pong isipin na sinasadya ninyo. Ngunit narinig naman po ninyo eh. Mr. President, pagkatapos isasama yung Kalayaan Island Group. Ano po ba talaga pinag-uusapan natin dito? Yung kapakanan ng bayan? Pinipilit po nyong pinagtatanggol ko ang China. Ito ang nakakainis kay Lacson. Ang usapin, ipapatawag itong Marines. Diba? For some time, binabanata ni Marcoleta si Lacson sa plenaryo. Si Lacson hindi sumasagot. So sinasabi niya, hindi siya sumasagot dahil pinapalagpas niya na, dahil ganito, kasi ganyan, kasi lalaki lang, ganun-ganon. Ayaw niya na sanang sumagot, kaya lang, enough is enough, yung pa sinabi niya. Enough, capital P. Enough is enough. Yan ang sabi niya. Kaya pala hindi sumasagot si Lacson. Na-expose siya dito. Kasi sa totoo, sumasagot naman si Lacson eh. Sa social media nga lang. Sumasagot naman si Lacson sa media nga lang. Sumasagot naman si Lacson sa keyboard niya. Pero pagharapan, hindi siya sumasagot. Kaya naman pala, hindi siya sumasagot kay Marcoleta. Wala palang utak talaga to si Lacson. Mahina ang utak. Kaya nga hindi ko alam. Ang ganda-ganda po
ng pamamalakad ni Chis Escudero bilang Senate President, abogado, tapos Blue Ribbon Chairman si at Marcoleta, abogado rin. Ang ipinalit nyo, isang komedyante na Senate President, ang ipinalit ninyo, isang lakso na walang alam sa batas. Na-expose siya dito. Di ba? Hindi siya makasagot eh. Alam niyo kung anong sinagot niya? Ad hominem. Binanatan si Marcoleta pro-China. Ganun po kalupit. Hindi naman kailangan ganun eh. Banatan mo si Marcoleta na patungkol doon sa dapat ipatawag o hindi ipatawag. Bakit pinursonal mo na si Marcoleta? Napunta tayo sa China. Ganito style nito mga to eh. Ang usapin maleta. Sinong pinaimbestigahan nyo? Yung Marines. Hindi yung deliveries ng maleta. Hindi kung saan napunta yung pera. Bastos to mga to. March 12 po, Mr. President. Senator Lacson. Sana po may panahon kayo. Sapagkat ipinatawag ko sa pagitan ng isang resolution, at ito po ay alam na ni Senator Erwin. Pinatawag ko po ang NAMRIA, pinatawag ko po ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, ang DFA. Hanap siya ng kakampi. Ay! Huwag niyo akong iwan dito. Sana pumunta ka. Mag-isa ako. Hindi ko kaya mag-isa si Marcoleta. Uy! Pinatawag ko rin po si Justice Carpio at saka yung professor sa UP. Bigla siya nakahanap ng lusot. Call a friend. Ng bakla. At kung sino man po ang interesado, pero once and for all, malaman po natin dito kung sino ang sinungaling, kung sino ang makatsina, kung sino ang nagagaling-galingan at nagpapanggap na expert in international law. Sana po, Senator Lacson, nandun po kayo. Yun lang. Hindi po punta yan. Unless kasama niya si Tito Soto. Ito, next po tayo. Ito, no? Dahil supalpal na to si Lacson kay Marcoleta, nabuking ni Marcoleta na talagang umiiwas sa investigasyon ng ghost projects ito si Lacson. Kita naman natin, di ba? Yung dapat ipatawag, ayaw niya ipatawag. O, yung hindi dapat ipatawag, ipinapatawag at kinakampihan pa si Romualdez. Kita natin doon. Wala siyang panalo eh. Kahit siyang butas tingnan, alam natin, ang leaning nito si Lacson ay nandoon sa magpinsan. Ang loyalty nito wala sa taong bayan. Ang loyalty nito nandoon kay Bongbong Marcos at saka kay Tambaluslos, kay Romualdez. Na alam naman natin ay malaki ang partisipasyon to the very least or mastermind dyan sa ghost projects. Alam natin yan. Di ba? Hindi makasagot ngayon si Lacson. Nagbitaw siya ng pangako pa nga eh. Kaya lang, dahil hindi niya kayang mapalusutan, bakit ayaw niya ipatawag itong mga Marines? Pumasok siya sa ad hominem. Ipinasok yung patungkol sa China. Di ba? Hanap siya ng butas. Si Senator Lacson po ay, ang pagkakaalam ko, isang magaling na investigador. Ngayon po pala yung manghuhula na. 14 na taon nang nakararaan, minanduhan mismo ang NAMRIA at ang DFA na mag-submit ng mapa at mga charts sa opisina ng United Nations General, as UN Secretary General, at inotify ang lahat ng international organizations katulad ng IHO. Ano po bang ibig sabihin nun, Mr. President? Alam po ba ito ni Senator Lacson, yung Administrative Order number 29? This is something between the chairman of the Foreign Relations Committee and the gentleman from Tarlac and Pampanga, Mr. President. Hindi po, tinatanong ko po kayo. No, I don't know administrative order. Yun, yari. hindi abogado eh.
Sabi ko sa inyo, bakit naglagay kayo ng komedyanteng Senate President, naglagay kayo ng ganitong pulis na, yung pulis na, hindi naman abogado yan. Di ba? Walang katayo-tayo, walang kaalam-alam. Kaya sabi ko, na-expose dito talaga si Lacson. Wala talagang alam. Si Lacson ba, kaya naging Blue Ribbon Chairman, ay dahil siya ay capable? Or dahil kaya lang pilipitin ni Marcos at ni Romualdez ang leeg nitong si Lacson? Dahil siya ba'y may kakayanan mag-imbestiga? May kakayanan siyang pangunahan ng Blue Ribbon, kaya siya naging chairman? Or dahil attack dog or tagapigil lang ng investigasyon na alam nating tutungo kay Marcos at saka kay Romualdez? Kita nyo, walang alam mo. Andiyadyaan ka lang, Lacson. Taga mo sa bato. Nandiyadyaan ka lang, kaya ka lang may silbi. Dahil pinoprotektaan mo yung magpinsan. Kung wala na yung protection na yan, at hindi ka na nila kailangan, tingnan mo. Sa basura ka rin pupulutin sa inodoro. At pag nagkataon na lumabas talaga, I really hope na itong si Lacson, manindigan ka ng todo-todo dyan sa magpinsan. Kasi pag nahuli talaga na grabihan ang pagnanakaw ni Bongbong at ni Romualdez, mapatunayan, huwag kang biglang babaligtad. Magpakalalaki ka dyan. Pahirap ka sa investigasyon imbis ka nakakatulong. Ano kang klaseng nasa Blue Ribbon? Oh. Ipinasok niya yung China. Di tinanong siya ni Marcoleta patungkol sa China. Hindi naman pala alam. Number 29. Oh, Mr. hindi President. po ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. Naghahanap siya, di ba? Nakatingin siya, naghahanap siya ng tulong. Call a friend. Oh, sige, hindi mo alam, sasabihin sa'yo ni Marcoleta. I don't Ulitin need to ko. know, Mr. President. I'm not interested. Hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa? Hanggang ngayon, hindi ma-drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado? Hindi po ako rin interesado sa sinasabi ninyo. Maring hindi po kayo interesado sa Kasi, sinasabi ko. no, Ngunit this ang sasabihin ko, Nagpansin nyo? Look at the demeanor of Lacson. Kinakabahan na. Nauutal-utal na siya. Mahirap talaga makipagtalo dito kay Marcoleta na on the spot ka dyan. Parang yung kabubuhan mo, tinapatan ng isang katutak na spotlight. O, tapos pagbukas ng ilaw, pung, lumabas, bobo. Exposed dito si Lacson. interesado ang buong Pilipinas sapagkat Call a friend, sige. ito, dito nakasalalay po kung sino nagsasabi ng totoo. So ayaw po ninyong malaman ng totoo, Ginoong Lacson? Kasi po, Mr. President, Kita niyo yung boses. ang ipapalabas na naman niya, yung China, may karapatan dyan sa lugar na yan. Kaya ayoko na po marinig kasi ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga eh. Alam po Kaya ninyo, sinasabi ko po, ayoko na alam po ninyo, marinig Mr. kung President, nanggagaling sa kanya, Mr. President. si Senator Lacson po ay, ang pagkakaalam ko, isang magaling na investigador. Eh ngayon po pala yung manghuhula na. Yan ang nilagay niyo sa Blue Ribbon as chairman. Ayan tayo eh. Di ba? Pag na susukol na, cornered na si Lacson, nasusuplak, punta siya sa China. Nung dinala sa China, wala namang alam. Tapos ayaw niyang marinig. Na-corner siya ulit. Anong sagot? Oh, nang hula. Oh, kasi parang papanigan ni Marcoleta ang China. Yeah. Alam mo kung ano yung demeanor ni Lacson na ganyan? Hindi lang demeanor yung direction niyang ganyan. That is exactly the game plan of the Marcoses and the Kain-Dilawan. Kain-Suka na Dilawan. Dalhin sa usaping China
Tapos pagdating sa usaping China, ibibintang sa'yo pro-China ka. Hindi mo, hindi mo iniisip ang taong bayan. Tapos pag-uusapan, hindi makakasagot. Basta sasabihin, hindi, pro-China ka. Ganyan-ganyan. Ganyan-ganyan ang kuwento nung mga, especially yung mga dilawang pinklawan na political analyst. Ganyan na ganyan. Ganyan na ganyan ang style. Paano po niya nahulaan? Ang sasabihin ko ay, Yun, ayan na, yung boyfriend. Ang sweet nila, no? Ang kakaingit. Sana may boyfriend akong ganyan. Joke lang, hindi ako bakla. Ew! Ay, nako. Naku, baka ma-chop-chop to. O, sabihin bakla. Hoy! Hindi ako katulad ni Pink Lacson. But anyway, pakinggan nyo, saklolo si Tito Soto. The debate is going into motives and all of that. So, motu proprio, the presiding officer declares the session suspended. Ayan tayo eh. Pag nasosoplak yung boyfriend mo suspended eh. Tingnan nyo yung pagmumukha dito ni Lacson. Hindi na niya talaga malaman ang gagawin nyo. sasabihin ko ay, The debate is going into ang sasabihin ko ay, the debate is going Parang bata na natahimik sa sulok. Sige na, asan na yung restback ko? Asan na yung restback ko? Tulungan nyo ako. Ang laking tao ni Marcoleta. Ay, nako. Laging ganito si Tito Soto. Di ba? So, alam nyo na. Bakit hindi sumasagot si Lacson? Kasi walang laman. At bukod doon hindi lang sa walang laman ito. Hindi talaga siya lalaban kay Marcoleta. Obvious naman eh. Not many kayang dumibate sa ganito ni Marcoleta. Diyan ng mga politiko Pero yung lining niya na siya ay hindi para sa taong bayan, para siya doon kay Marcos at kay Romualdez. Next po. Dito po, tatanungin ko po kayo. Kayo na po ang humusga. Okay? Kung ang NBI ay kasabwat sa silip, ito ang tawag ko rito investigasyon silip. Bakit ko tinatawag na investigasyon silip? Kasi binubutasan. Tila naghahanap sila ng butas dito sa mga 18 Marines instead na imbestigahan. 'Di ba? Dapat imbestigahan nila kung saan napunta yung maleta, yung pera ng maleta, saan napunta yung pera, totoo ba, tali ba yung nasa budget na lumabas tapos napunta rito. Imbestigahan ninyo kung yung mga proyekto ng napuntahan nitong taon to ay may nagawang ghost projects. Dapat ganun patungkol doon sa pera, patungkol doon sa corruption. Pero tila lumalabas, naghahanap ng butas itong NBI. Diba? Ayoko silang husgahan. Kaya nga, kayo po, tinatanong ko, tingnan po ninyo, kayo na po ang humusga. Parang nagkaroon sila dito ng panibagong Claire Castro. Nagkaroon sila ng panibagong Gadon. Nagkaroon sila ng panibagong Boying. Nagkaroon sila ng panibagong Lacson. Nagkaroon sila ng panibagong Attack Dog. Diba? Ito, tingnan po natin. Paano ko sisingilin yung mga yan? Ang dami nila, tapos notaryo, simpleng affidavit lang po. Yung mag-affidavit nga na magkakahon, nililibre ko
Ito ang iginiit ni Attorney Charlie Pascual sa kanyang pagharap sa NBI Special Action Unit ngayong Martes para magbigay linaw sa ilang katanungan tungkol sa kanyang pagnotaryo sa joint affidavit ng nagpakilalang 18 ex-Marines at bagmen umano ni resigned Congressman Zaldico. Isa ang abogado sa higit 20 sinupina ng NBI sa nagpapatuloy nitong investigasyon sa umano'y 805 billion peso cash delivery scheme na inuugnay sa ilang politiko. Nilinaw ni Pascual na lihitimo ang kanyang serbisyo at ginawa lang ang kanyang notarial duties. Ito po yung pagpapatunay na ako po hindi house yaw na abogado, ako po may opisinang notarial office ko. I told the NBI that everything was documented. Okay, ito, puntahan natin. Kasi ngayon, napanood nyo na to eh. Di ba? Kay Gutesa, ang kinwestiyon nila yung notaryo. Sinasabi na hapsyaw daw na abogado ito, na bakit sa Las Piñas pa raw notaryo, bakit bayaran daw itong abogadong to, di ba? Ganun din, sinilip din nila yung notaryo ni Gutesa. Tapos, talaga namang yung abogado nagnotaryo doon sa affidavit ni Gutesa. Kaya lang itinanggi. Kaya nga sabi ni Marcoleta, ipatawag yung abogado. Alam naman natin ang kwento. Of course, yung mag-boyfriend, lalong-lalo na to si Lacson, hindi pumayag ipatawag sa Blue Ribbon etong abogado. Ngayon, ginigipit naman etong abogado. Di ba? At ang nagpatawag naman, NBI. Kaya nga tinatanong ko sa inyo, kasabwat na ba itong NBI? Kasi yung notaryo naman lang, yan ay parang pagpapatunay na sila mismo yung pumirma. Kaya nga hindi yan pwedeng proxy, dapat nakaharap ka dyan. I-authenticate mo lang na sila talaga yung tao na gumawa ng affidavit. Ganun lang yun eh. Hindi naman tayo abogado, pero ito'y patunay lang. So ano ngayon kung sa Las Piñas, ang daming issue? In short, sinubukan nila yung kanilang plano na ginawa kay Gutesa dito rin. Kaya lang, naisahan sila. Legit po eh. Bakit legit? Papakita natin. All the competent evidence of identity were verified, and they confirmed to me that it is their voluntary statement. So I just did perform my notarial duties, no? Yun lang naman yun. Na importante, sila talaga yun. Sila yung pumirma, voluntary, nandoon sila. Yun lang. Abogado naman itong mga nasa NBI. Ano ba yan? Hindi naman natin sinasabing tayo matalino, kaya lang, pinapa-complicate. Butasan ang nangyayari. Bakit yung nagnonotaryo, iniimbestigahan nyo? Yun ang hindi ko maintindihan. Yan ang hindi maintindihan ng taong bayan. Iniimbestigahan nyo yung Marines. Iniimbestigahan nyo yung notaryo. Ganon din ang ginawa ninyo. Iniimbestigahan nyo si Gutesa. Iniimbestigahan nyo yung nagnotaryo. Ba't hindi nyo imbestigahan yung ebidensya? Sabi nyo, pupunta tayo kung saan tayo nililid ng ebidensya. Hindi nyo imbestigahan yung ebidensya eh. Personal daw na sinumpaan ng umano'y dating Marines ang kanilang joint affidavit. We browse over it. Yeah, I browse over it. I have nothing to do with the contents of the sinumpang salaysay. Wala naman sa abogado yung contents kung totoo yun o hindi. Ang importante lang, voluntary, sila nga yun. Yun lang. Aminado rin ang abogado na malalagay sa public scrutiny ang kanyang pagnotaryo sa joint affidavit, kaya documented umano ang buong proseso. Pansin nyo ha, Handa siya natanong ko to kay Attorney Baligod. Sabi ko, Attorney, natanong ko to dito sa programa namin sa SMNI. Ako mismo nagtanong. Yung nangyari kay Gutesa, itinanggi nung abogado. At alam naman natin, nagapang yung abogado. Yan po ang sinasabi nila Marcoleta. Pati nga yung CCTV, gustong pabuksan ni Marcoleta. Biglang yung araw na yon, sira ang CCTV.
Alam mo sagot ni Attorney Baligod? Alam namin mangyayari yan. Kaya binidyo namin. So, hindi nila pwedeng gapangin tong abogado na to na itanggi mo na ikaw nagnotaryo. Na hindi mo pinirmahan yan. Hindi mo ninotaryo yan. Hindi, may video eh. Nagets nyo? So, yung mga game plan nila kay Gutesa, ngayon, one step ahead sila parati. Alam na nila yung gagawin eh. Ito namang NBI, napanood na namin, ginagawa nyo pa ngayon. Di ba? Ano yan? National Bureau of Investigation kayo? O National Bureau of Butasan? Ay, nagtatanong lang. Handa siyang isumite sa NBI ang mga pruweba. Para sa agenda, Ako. So, next kayo. Next. Hindi nyo malulusutan to. May video po yan. Ito lang Marami pong ebidensyang hawak sila Attorney Baligod. Yan yung sinasabi. Meron silang video, meron silang mga ano. So, inaantay nilang sumagot. Diba? Ay dito parang inaantay nila yung move ng kabila. So, ang move nila is ito ay imbestigahan yung nagnotaryo. O, so naglabas sila ng video. Diba? Ganun lang yun eh. O, itatanggi nila, maglalabas silang picture, maglalabas silang video. O, kaya nga imbestigahan to sa Blue Ribbon dapat sa Senado. Para kung may itatanggi sila, maglalabas sila ebidensya. Next po. Ito naman ang pag-usapan natin, itong patungkol sa lagay ng Pilipinas. Ano bang hakbang na ginagawa ng ating gobyerno patungkol dito sa gera, 'di ba? Kasi kahit sabihin natin, kahit na nagpapalusot ang Bongbong Marcos na tayo ay hindi bobombahin kahit na meron tayong EDCA o US base dito sa Pilipinas at pinapasok ni Bongbong Marcos, apektado pa rin tayo. Buong mundo po apektado rito. Ang tanong na lang, yung kahandaan. Kasi nga, di ba, nung isang araw, tinatanong, bakit hindi sunduin? Anong sagot ni Bongbong Marcos? Hindi, meron silang free call. Dapat yun, mabilis. Pero ngayon, nababalitaan natin, meron na daw nag-uuwian, aantayin pa ba natin na mahuli? Dapat yun, agad-agad ang response. Ito, lagay ngayon ng Pilipinas. Delikado po tayo dito Nagkumahog magpagas kanina si Felix bago ang mega oil price hike ngayong araw. Pero napaisip din siya kung magdadrive pa ba siya dahil mahal ang gas. Mag-commute na lang. Minsan-minsan na lang siguro. Hindi yung araw-araw. Mas umaaray ang mga tsuper. Pang 800 na to eh. Doon sa 4 na ikot, ito 800. Tapos may sobra pa ako dito 300. Magba-boundary pa ako. Boundary ko 600. Hanggang mamaya pa ako nito. Hindi ko alam kung kikita. May ilan nga raw na titigil muna sa pamamasada. Yan ang sitwasyon natin. Ito malaking problema kinaharap natin. Meron nga na sinasabi na ayaw ng pumasada kasi malulugi eh. Maghapon ka magpapagod, talo ka pa sa taas ng gasolina. Diba? Wala namang ginagawang aksyon ng gobyerno. Siguro after 2 days, 3 days, saka sila gagawa ng reaction, gaya nitong pagpapauwi sa mga kababayan nating OFW. It will take time, no? Pero yan dapat yan mabilis. Kasi anong gagawin mo? Ito mga mahihirap nating kababayan, 2-3 araw yan, wala ng pera. Diba? Lugi na ang Pilipinas, bagsak na ang stocks. Bagsak na ang negosyo sa Pilipinas. Kahit anong tanggi nila, hindi nila kayang i-control. Ang stocks, bumabagsak na. Ang dollars po, bulusok na, ang taas na po. Sa madaling salita, hindi po nakakahabol yung peso natin. Sa madaling salita, hindi po nakakahabol yung ekonomiya natin. Sa madaling salita, mabagal tong gobyerno natin pagdating sa response. Hindi lang minsan mabagal, talagang walang ginagawa. Yun ang malaking problema natin. Ngayon, hihinto pa. Yari tayo dyan.
Pag huminto ng pasada 'tong mga 'to, titigil ang ekonomiya ng Pilipinas. Hindi naman lahat nakakotse. Bongbong Marcos, dapat gawan mo na agad-agad 'to ng paraan. Kahapon, kausap ang grupo ko sa Danmarod, sa Tayuman at sa Blumentritt. Sabi nga nila, palagay ko, kami po muna siguro yung mag-construction workers o magtitinda muna kami ng mga barbecue. Hihirit daw ang mga transport group ng 5 pisong provisional fare increase para sa buong bansa. Pero baka di na raw yan kailanganin kung pagbibigyan ng sigaw nilang ibasura ang oil deregulation law at tanggalin ng VAT at excise tax. Kung sa Yun ang sagot diyan. 'Di ba? Sabi nga nila, magtitinda na lang kami ng barbecue, magkakarpintero na lang kami. Oh, 'di ba? Kung gano'n ang mangyayari, mapipilay ang transportasyon natin, 'di ba? May problema tayo diyan. Kaya nga ang gobyerno natin dapat tinatanggal na yung tax. Tinatanggal na yung excise tax, tinatanggal na yung tax kasi nasa 20% 'yan eh. Ang laki ng maibabawas. Hindi po maghihirap ang Pilipinas. Alisin nyo lang yung corruption, alisin nyo lang yung nakaw ninyo. Ganun din eh. More than 20%. Billions, trillions go to their pocket. Napupunta lang sa bulsa ng mga politiko. Hindi ba po pwedeng ngayong 2026, pass muna? Huwag muna kayong magnakaw. 2027 na lang. Alisan nyo lang ng tax. Magsusurvive ang Pilipinas. Yan lang naman naalisan natin ng tax eh. Kasi po ito ay magdo-domino effect. Pag ang gasolina natin ay hindi tumaas ang presyo dahil inalis ang tax, hindi tataas ang presyo ng kuryente. Hindi tataas ang presyo ng pagkain. Ang ekonomiya ng Pilipinas, mabuti pa rin. Maayos pa rin. 'Di ba? Alam mo, ito na nga ang pagkakataon ni Bongbong Marcos. Malay natin mapatawad ka ng taong bayan, Marcos. Sa pagnanakaw mo. Kayo magpinsan. Yung panggagahasa nyo sa bansang Pilipinas, mapatawad kayo. Kasi isipin mo, kung sa gitna ng dilim sa mundo, tapos Pilipinas, hindi nagtaasan ng presyo, pambira. Biglang sikat yan si Bongbong Marcos. Biglang makikilala ang Pilipinas. Diba? Malaki ang epekto sa iyo yan, Bongbong Marcos. Kung hindi kay swapang. Hindi magtataasan ng presyo ng... Hindi naman tayo ekonomista. Pero alam mo, sa oras ng dilim, diyan mo mapapakita ang totoong leadership mo. Doon ka mangingibabaw. Dadaigin mo yung ibang bansa. Isipin mo sa ibang bansa, nagtataasan ng presyo. Japan, UAE. Pagdating sa Pilipinas, hindi tumaas ang presyo. Sikat ka niyan. Metro Manila, nasa 70 pesos o higit pa ang litro ng gas at diesel. Sa Baguio, may mga gasolinahan na halos 90 pesos na ang kada litro ng diesel. Mahal din kasing mag-akyat doon ng langis. Isa na sa pinakamalapit na dipo ang Poro Point sa La Union na halos 60 kilometro ang distansya. Sa Batanes, nasa 95 pesos na rin ang diesel. Grabe, no? 95. Tataas pa yan. Aray. Brad, anong pinakarga mo sa motor mo? Diesel. Pinag-uusapan, diesel, motor ang pinakita nyo. Malay mo, Choli. Kung diesel yung gas, yung nilalagay niya. At nasa Ilocos Region pa ang pinakamalapit na oil depot sa kanila. Sa Catanduanes, nasa 88 pesos na ang litro ng diesel, hanggang 92 pesos naman sa Masbate. Para makaagapay at kumita ang ilang bus liner sa Dagupan, magbabawas ng bibiyahing bus sa itinakdang oras at magdaragdag na lang kung kinakailangan.
Sa Bohol, planong magtaas pasahe ang mga tourist transport operator. Nag-abiso na rin ang DTI, posibleng may bahagyang taas presyo sa ilang bilihin. Ito mo, lahat yan tataas. Di ba yung binabanggit natin? Pag hindi tumaas ang gasolina, hindi magtataasan yan, sikat ka, Bongbong Marcos. Kung hindi ka swapang at matalino ka, alam mo ang gagawin. Gaya ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal, mga dilata, processed milk, instant noodles, kape at bottled water. We're giving a range na about 2 to 8% impact, maybe a month or two from now, kasi healthy pa po yung ating inventories. Payo naman ng Lagi namang sinasabi, healthy inventories. Sabi nyo nga, may stock kayo ng gasolina. Di ba? Ako lumalabas talaga dito, parang ubos na ang gasolina natin, wala tayong stock. Bakit kanyo? Sabi nila may stock tayo hanggang 2 buwan pa ng gasolina. Bakit nagtataas agad ng presyo? Stock yan. Nabili yan sa lumang presyo. Ba't nyo itataas? So, it's either nagsisinungaling kayo, wala na talaga tayong stock ng gasolina na ganong katagal, or swapang kayo. May stock talaga tayo, pero sinasamantala ninyo yung pagkakataon, nakikita kayo ng malaki. Binili nyo sa murang halaga, tapos ibibenta nyong mahal. Dupang talaga kayo. Ganun lang yun eh. Pero very possible, wala tayong stock ha. Pagka ganyan ng sitwasyon, delikado talaga tayo mga Pilipino. Philippine Amalgamated Supermarket Association, huwag mag-panic buying. That will immediately increase prices because there'll be a lack of supply. Sabi mismo ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan, kung umabot sa $140 kada bariles ang world price ng langis, posibleng umabot sa 7.5% ang ating inflation rate. Pero pwede raw yang maagapan. And in the worst scenario, you would be seeing 6 to 7.5% increase in inflation. Ang tindi niyan. 7.5 inflation rate. So, ibig sabihin, yung dating mabibili mo sa, halimbawa, sa 100, yung mabibili mo sa 100 ay mababawasan ng 7 pesos and 50 cents. Parang ganun. Di ba? Malaki po yan, yung inflation rate na yan. Scenarios assume that we don't do anything, that we don't reduce the excise tax is still there, and all other interventions. Ian Cruz, nagbabalita para sa Yan, si Bongbong Marcos. So, wag pong kakalimutan sa mga sumusubaybay sa vlog ni Coach Odi. Ako po'y taus-pusong nagpapasalamat sa inyo, pero malaking tulong po na nilalike nyo po itong video na ito para sa algorithm. At doon sa mga hindi pa po subscriber ng Coach Oli News ay mag-subscribe po kayo. Nang sa ganun ay patuloy nyong masubaybayan itong ating vlog. Maraming salamat po. God bless everyone.